can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop? Sing it over the battle. Yeah, that's it. Who can stop the Lord? There is no one. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Yeah. And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. And every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! Every knee will bow. Some come and say, and our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Your love, never ending. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You wouldn't let me stay a captive.
You couldn't stand to see my chains, so you came to be my rescue, to part the waters in my way. Come on, sing it out. Jesus, you are my deliverance, from death to life, from dark to light. Jesus, you show me what freedom is. You call my name and you broke my shame. You are my deliverance. Yes, you are God. You wouldn't let me stay in judgment. Oh, that's right. You took the wrath that I deserved. Your outstretched arms became my rescue. Your blood has told me what I'm worth. Jesus, you are my deliverance, from death to life, from dark to light. Jesus, you show me what freedom is. You call my name, you broke my shame. You are my deliverance. You wouldn't let me stay in judgment. Oh, thank you, Jesus. You took the wrath that I deserved. Your outstretched arms became my rescue. Your blood has told me what I'm worth. Jesus, you are my deliverance, from death to life, from dark to light. Yes, you are. Jesus, you show me what freedom is. You call my name and you broke my shame. Jesus, you are my deliverance, from death to life, from dark to light. Jesus, you show me what freedom is. You called my name and you broke my shame. You are my deliverance. You are my deliverance. Oh, we declare your love defeated the enemy. Your love defeated the enemy. Now there is victory ahead of me. No looking back, no looking back. Your love defeated the enemy. Your love defeated the enemy. Now there is victory ahead of me. No looking back, no looking back. Your love defeated the enemy. Come on, sing it out. Your love defeated the enemy. Now there is victory ahead of me. No looking back, no looking back. Your love defeated The enemy. Your love defeated the enemy. Now there is victory ahead of me. No looking back, no looking back.
You show me what freedom is. You called my name, and you broke my shame. Yes, God. Jesus, you are my deliverance from death to life, from dark to light. Jesus, you show me what freedom is. You called my name, and you broke my shame. Yeah. Oh, you are God. Oh, we reach out to you, God. Oh, and we receive you. Oh, healing is from your hand. Joy is from your hand, Jesus. Oh, Jesus, You are my deliverance from death to life. from dark to light. Come on, sing it out. Jesus, you show me what freedom is. You called my name, and you broke my shame. Jesus, you are my deliverance from death to life, from dark to light. Jesus, you show me what freedom is. And you call my name. You broke my shame. Your name is life. Your name is hope inside me. Hope inside me. Your name is love. A love that always finds me. Always finds me. Your name is life. Your name is hope inside me. Hope inside me. Your name is love. A love that always finds me. Always finds me. Your name is life. Your name is hope inside me. Hope inside me. Your name is love. A love that always finds me. Always finds me. Jesus, you are my deliverance from death to life, from dark to light. Jesus, you show me what freedom is. You called my name, you broke my make a way tonight, God. Oh, you make a way. Oh, you're welcome. You are welcome, God. Oh, have your way. Have your way. Oh, we thank you, God. We thank you, Jesus. Oh, amen.
Jesus. Wow, thank you, Jesus. Another night. Hello, everybody. To all of you who are our viewers this evening. How are you? And let us remember that God is not against us, but God is for us. So the Bible says that let us rejoice in the Lord always. And let us rejoice in Him because our hope is in the Lord. Hallelujah. And like David said, I will lift up my eyes unto the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord, which made heaven and earth. So atong ipamusta ang tanan nato mga viewers around the world, no? Mindanao, Visayas, and Luzon, sa tanang mga lugar nga maabot nining atong gitawag nga lockdown prayer devotional hour. Salamat ta sa pribilehiyo sa Ginoo. Salamat ta sa maayong technology nga maabot ang inyong lugar karon pinaagi nining atong mga gamit. Thank you Jesus. Hallelujah. Now, atong ipadayon tong atong gitun-an last night. It's about the difference between what we know and what we do. Hallelujah. Now, remember that if you are not doing it, then you don't know it. Now, according to James chapter 4 verse 17, that anyone who knows the right thing to do, but does not do, it's sinning against the Lord. So, knowing and doing, in John chapter 13 verse 17, ato nabihon kadiyot, no? Now that you know these things, dili period, kama, and God will bless you for doing them. Dili lang kay nahibalo ka sa usa ka butang, and then for period, kundi iyan ang pagabuhaton maigsoon, kun imo nang buhaton ang Ginoo iyang panalanginan ang imong gibuhat. Hallelujah. Nga nahibalo ka unya imong gibuhat ang imong nahibaloan, which is right, ikaw panalanginan sa Dios. Pero nahibalo ka unya wala nimo gibuhat, dili na panalanginan sa Ginoo tungod kay pwede ang imong gibuhat nga maayo, nga wala nimo nahibalon nga maayo pero imong gibuhat pamote panalanginan sa Dios. Now, tagaanta mong example ni the book of Acts chapter 10. Ninumdum mo ni Cornelius. Si Cornelius usa ka taong Dios nun according to Acts chapter 10 from verse number 1. Usa ka taong Dios nun, usa ka tawo nga manggihatagon ug may nampuon sa Dios. Pag alas 3 ang takna sa hapon, mag-ampo ni siya, kauban siyang panimalay. Pero usa siya ka sundalo. Doon ay daghang mga sundalo nga naisakop niya under him. Pero nabatasan niya ang pag-ampo kada alas 3 sa hapon. Siya ug ang iyang panimalay. Muna yun sa Bible. And then, nahibalo ba ka nga pag-ampo niya usa na kaadlaw, pero kadaghan na to gihimo niya. Pero kato nga time lang nga sidang iyang gihimo ang mga maayong mga butang kunya nag-ampo siya, dunay manulunda nga gipadala sa Dios. Ug mingon ang manulunda ngadto kaniya, Cornelius, ang imong pag-ampo ug ang imong paghatag ngadto sa mga kabos niabot ngadto sa Dios. Now, dili lang to kay kas-a, kaduha, katulo, kaupat, kadaghan ito gibuhat, nabatasan na niya. Nahibalo ka ba nganong nabatasan to gibuhat ni Cornelius? Tungod kay ang giingon dinhi sa Acts ato lagong tan-awon kadiyot, no? Hallelujah. Tungod kay ang Acts buhat, Acts chapter 10 from verse number 1, giingon dinhi, in Caesarea there lived a Roman army officer named Cornelius, who was a captain in the Italian regime. And he was devout, usa ka taong Diyos and God-fearing man, as was everyone in his household. He gave generously to the poor and prayed regularly to God. One afternoon about 3 o'clock, he had a vision which he saw angel of God coming to him. Og ningon, Cornelius. And the angel said, Cornelius stared at him in terror. Was it Lord? He asked the angel. And the angel replied, your prayers and gifts to the poor have been received by God as an offering. Now, wala
naabay nagtudlo ni Cornelius? Wala. Pero yang gibuhat ang maayo. Ug tungod kay gibuhat niyang maayo, gipadad-an sig manulunda sa Ginoo ug miingon ang Ginoo ngadto kaniya, ang imong pag-ampo ug ang imong pagtabang sa mga kabos. Now kini mga kabos, mga Hudiyo ni ang buti pasabot kay kini si Cornelius, dili man ni siya Hudiyo. Ang imong pagtabang sa mga kabos, sa mga Hudiyo, meaning sa mga Kristohanon, sa mga believers, ano niya na as mga problema, niabot na ngadto sa Dios. Nahimong memorial, meaning nahumutan ang Ginoo ba. Ug tungod niya na ang resulta mao, nga gipadad-an siya manuluwas, gipadad-an siya og magwali. Ang iyang gipadala si Peter. Now si Cornelius usa ka Gentiles. Si Peter dili gustong abados Gentiles, pero unsay ingon ni Peter, we ought to obey God rather than man. Inumdum ka sa dihang nag-ampo si Peter, nag-ampo og nagpuasa siya. Kini nga lugar nga gipuy-an ni Peter katubitang dunay gitawag nga dunay dako kaayo nga lampin o habol nga napuno sa klase-klase kaayo nga mga mananap, klase-klase like nga mananap, while si Peter nag-ampo nadaplin sa dagat man siguro, daplin sa dagat. Unya siya nag-ampo, siya nagpuasa, usa ni dunay dako, usa ka dakong lampin o habol nga puno sa daghang pagkaon ug miingon ang Ginoo ngadto kaniya, bako diha og iha pagluto ana kauna. Unya si Cornelius mingon, Lord, sukad sa akong pagabata, mga Hudiyo, wa magi ko makakaon pud ana. Mao na niingon pud ang Ginoo ngadto kaniya, ayaw isipa nga ang gihatag sa Ginoo makadaot nimo. Ug tungod na kay dili man si Peter, mao tong ang habol nga puno sa klase-klaseng mga pagkaon, nga mga klase-klaseng mananap, nibalik ngadto sa langit. Unya nakamata siya nga dunay pananaw na to niya. Tao dunay tao nga nangita niya. Unya nahibalo ka ba kini nga lugar maigsoon sa Israel? Naadtuan na mo ni. Naadtuan na mo ning lugar nga daplin gid ni siya sa dagat. Unya karaan na kay nga balay murag ilang gi-preserba. Mao to ang unya dito sa taas murag dunay bay hawan nga dito nagpuasa si Peter that time. Naadtuan na namo ni itong dito mi sa Israel. Unya dunay tao nga gisugo si Cornelius. Unya pag abot to ingon tong tao nga tag-iya sa balay nga Simon Tanner man ni siya, ang tag-iya sa balay niingon nga ay nangita nimo sa gawas. Unya mo tong gipasulod nila, ni-introduce din tong tao niyon kami tong mga sundalo ni Cornelius, masulugoon ni Cornelius nga ang among-among gisugo mi nga sundoon kanamo kay doon kay isulti sa akong amo. Mo to way dakong istorya, magpundo sila pila ka gabi nya pagasunod adlaw niadto sila ngadto kang Cornelius. Og dito si Cornelius tibok yang panimalay naminaw higaulihan. Mo na nga si Peter miingon nga ang kaluwasan dili lang kay sa mga Hudiyo kundi sa mga Hentil kasi si Cornelius usa man ka Hentil nya siya usa ka Hudiyo. So ang kaluwasan karon nidagan paingon ngadto sa mga Hentil. Nya while si Peter nagwali, paminaw ha? While si Peter nagwali sa maayong balita, may tungod ni Ginoong Hesus, wa pagani sila maigsoon na bautismuhan na puno na sila sa balang Espiritu Santo. Nganong nahitabo to? Tungod sa gibuhat ni Cornelius nga maayo. Ang pagtabang ngadto sa mga kabos, nagampo siya. Unya nagtabang siya ngadto sa kabos, niabot ngadto sa Ginoo. Ug miingon ang Ginoo ngadto kang Cornelius, ang imong prayers ug ang imong pagtabang ngadto sa kabos niabot ngadto sa Ginoo. Now, ang butong ipasabot yung masabtan, dunay daghang mga tao nahibalo ka nga maayo ang pag-ampo. Nahibalo ka nga maayo na nga butanga pero wala nimo gibuhat. Pero si Cornelius tungod kay ambot asa siya nakuha og lesson ug pagtulon ng nato iyang gibuhat. Nabatasan na niya tibok niyang panimalay o niya siguro kulang siya kahibalo sa pulong sa Ginoo. Mao na nga gipadala ngadto si Peter ngadto kaniya mo nagwali sa maayong balita. Kulang siya kahibalo sa pulong sa Ginoo pero ang iyang gibuhat maayo, gibuhat ning maayo. Daghang mga Kristohanon nahibalong maayo pero wala na gibuhat. Mao na nga
Ang giingon din sa Bible nga ang gibuhat nimo maunay panalanginan sa Dios. Hallelujah. Now giingon din sa verse 13, John chapter 13, look at verse 17. Now you know these things. God will bless you for doing them. Now remember that the Bible is our blueprint. The blueprint doesn't build the building, but it's following the blueprint. Now atong gisgutan usab ang the new commandment, the love of God, number one sa tanan gyud, no? Because if you don't know love, then you don't know God. Because according to Matthew chapter 22, 37 to 39, Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. This is the first and the greatest commandment. And the second, equally important, is love your neighbor as yourself. Hinumduman nato na nga dili 99.9%, dili 90%, 75%, ang atong gugma sa Ginoo is 100%. Nahibalo ka ba? Ang gikinahanglan sa atong nasod karon, ang gugma sa Dios. Kay kung ang gugma sa Ginoo naa sa makatawhan sa Ginoo, naa sa makatawhan, ang gugma manggod mosulbad sa tanang problema. Ang imong nahibalo ka ba unsa imong gikinahanglan karon? Dili man gid kay nagkinahanglan kag kwarta. Dili man gid kay imong gikinahanglan balay sa kanan yuta o uban for protection uban, no. Nahibalo ka ba ang pinakadako nimong pagkinahanglan, pinakaimportante nimong pagkinahanglan is the love of God. Kay kun ang gugma sa Ginoo nimo, nahibalo ka ba? Hallelujah. Because God is love. You must love the Lord. Mao na dinhi sa John chapter the Gospel of Matthew 22:37 to 39, tulo ka relationship ang isgutan din. Number one, love God, love your neighbor, and love yourself. Now, and the Bible also tells us that there is a secret in the Bible. Unsa klase nga secret? In Romans chapter 12 verse 21, don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Doing good. Doing good. Hallelujah. Don't fight your enemies. Be good to somebody. Love is action, and love can be seen and felt. Love is not self-seeking. Self-seeking. Say, ganong asay nga atong problema, magsugod maigson. Labi na kung ang atong kaugalingong interest bitaw, ang atong gusto. Di gini matuman atong gusto. Dili gini matuman ang atong desire, di gini matuman ang atong pangandoy, di gini matuman ang gusto nato buhaton sa uban, mandiskurahi ta, mangluod ta, bla 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 dayon nga. No. Because love is not self-seeking. Love is not impolite. Hallelujah. Now, the definition of love according to 1 Corinthians chapter 13 verse 7 up to 13, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful and proud, or impolite. It does not demand its own way. It is not irritable. It keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever truth wins out. Love never gives up. Love never loses faith. Love is always hopeful. Love endures through every circumstances, and three things will last forever. Number one, faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Why? Because God is love. Hallelujah. That's why we have to be real and genuine, free from pretense. Kanabitang librita o gawas nun tang, kanabitang, diba, nahinomdo mo sa kata Great Pretender ni Victor Wood, no? Nga usahay kita great pretender ta, kanang may kita mo pretend ba o kanay bitang may kita mo drama. Muna ang king we have to be real and genuine. Hallelujah. Free from pretense, because the greatest deception in our lives is good intention. We are deceived by good intention. Maitag intention, maitag tumong, pero wala na to gibuhat. Sa may pulos maigson. Nahibalo ka ba? Bisan unsa kanindot sa blueprint sa imong building, imong tukoron, kung wala nimo na gipatukod, it's useless. Atong gikinahanglan ang blueprint tungod kay mao na ang guide. Ang mga panday, ang mga mason, ang mga engineer inig trabaho nila na ng adlaw, sa di pa na sila magdukdok og martilyo og ilang dukdokon ang unsang ilang dukdokon, tan-awon na nila ang gitawag nga blueprint sa gitawag nga building. Kay mo to'y guide nila.
ug remember that the Bible is our blueprint sa atong kinabuhi. Kaya kung imo nang tumanon maigsoon its power, we have to be real and genuine, free from pretense, because the greatest deception in our lives is good intention. We are deceived by good intention. Now, there is power in doing. There is power in doing. Why? Because according to Pastor James, James chapter 1, from verse 22 to 25, don't just listen to God's word. Don't just listen to God's word. You must do. Meaning it's a must. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. Nahibalo ka ba kung igura ka na minaw sa pulong sa Ginoo, niya wala nimo gi-put into practice, imong giilad ang imong kaugalingon. Nahibalo ka ba ang number 1 ang mangingilad? Dili man to mga tao nga nadto sa gawas. Ang number 1 mangilad maigsoon ang ato pong sarili. Nahibalo ka ba imong ilaron ang imong kaugalingon nga nahibalo ka nga mao na ang gigon sa pulong sa Ginoo pero wala nimo gibuhat, wala nimo nagiput into practice, imong giilad ang imong kaugalingon. Look at verse 23. If you listen to the word and don't obey, it is like a glancing at your face in the mirror. Mura kung wala kuno nimo gibuhat ang pulong sa Ginoo, sa marang tan-aw ka ba og samin? Nga nahibalo ka nga naay dakong buling sa imong mata, nahibalo ka nga naay dako kayong imong naw dunay daghang hugaw. Pero imurang nakita unya nilakaw ka nga wala nimo gilimpyuhan imong naw, ingon ni ana ang tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo unya wala nimo gituman ang giingon sa Dios. Now look at verse 25 at 24. You see yourself walk away and forget what you look like. Now look at verse 25. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Hallelujah. Ang panalanginan sa Ginoo dili tong imong plano. Ang panalanginan sa Ginoo ang imong nadunggan, ang imong nahibaluan o ang imong gibuhat. Now, bahitungod ni Cornelius, wa siya kadungog pag-ayo sa maayong balita. Pero ang iyang gibuhat, maayo. Gibuhat niyang maayo. Nay mga tao nahibalong maayo, pero wala lang gibuhat. Unsa iking in the book of James. Nahibalo ka nga kana maayo, unya wala nimo gibuhat, nakasala ka sa Dios. Asa nimo na mabasa? Asa nato na mabasa? Di ba mao na giingon dinhi sa James chapter 4 verse 17? Anyone who knows the right thing to do but does not do, it's sinning against the Lord. Hallelujah. Mao na ang gitudlo dinhi maigsoon dinhi kanato na the greatest deception in our life is good intention, planning. No, magunsab lang plano niya gibuhat. We are deceived by good intention. There is power in doing. Hallelujah. Now, don't merely listen to the word so you deceive yourself. Do what it says. Now, another verse of the Bible in the Gospel of Matthew chapter 7. The Gospel of Matthew chapter 7, look at verse 24 to 25. Anyone listen to my teaching. Now, did Jesus speaking. Anyone who listen to my teaching and follows, it is a wise, like a person who built a house on a solid rock. Do the rain torrents, meaning rain, floods, speaks about the attacks of Satan. Palataron sa itong sitwasyon, kuning coronavirus. Do the rain come and torrents and the flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse. Why? Because it built a bedrock. Ang tao kuno nga naminaw sa pulong sa Ginoo niya, imong giput into practice maigsoon, imong gibuhat unsay imong gipaminawan. Nahibalo ka ba? Sama kag usa ka tawo nga nagtukod og balay diha gyud sa maayong patukuranan sa bato. Maayo ang imong patukuranan. Pag-abot sa bagyo, pag-abot sa pagkinahanglan, pag-abot sa problema, pag-abot sa mga trials and testings sa imong kinabuhi, kadto nga maong balay magpabilin tungod kay asa ang iyang kaligon tungod sa iyang foundation. Ang atong foundation maigsoon sa atong pagtuo, mao ang atong kahibalo sa pulong sa Ginoo o pagbuhat sa giingon sa pulong sa Dios. Hallelujah. Pero ang usa ka tawo kuno nga naminaw ka lang, pero wala nimo giput into practice, wala nimo gituman unsay giingon sa Biblia, naminaw ka lang, wala nimo gituman, pag-abot sa ulan, pag-abot sa unos, pag-abot sa bagyo, ang maong balay muluka pa. Nahibalo ka ngano tungod kay walay maayong patukuranan. Ingon po niya ang atong pagtuo. Ingon po niya sa daghang mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo pag-abot sa problema. Normal, natural na maging problema, na maging pagkinahanglan. Na mga trials and testings maigsoon sa atong kinabuhi.
Pag abot sa problema, manong ubang mga tao di na mo simba, mangluod na. Mga ubang mga tao mo give up na ngano man tungod kay naibalo ka unsay problema o kulang ang ilang patukuranan. Ang inyong foundation. Tungod kay igo lamang sige lamang paminaw, wala niyo gisabot ang inyong gipaminaw, wa kun niyo giput into practice. Mao na nga a person who builds a house on the solid rock, though the rain comes in torrents and the flood water rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it's built on the bedrock. But anyone who hears my teaching, hallelujah, doesn't obey, it is a foolish like a person who built a house on the sand. Hallelujah. Ang usak tao kuno nga nagtukod og balay diha sa daplin sa baybayon, buang-buang. Pero ang tao kuno nga nagtukod og balay diya sa maing patukuranan usa ka taong maalamon. Ang pangutana karon, maalamon ka o buang-buang? Mahimulan tang malamon maigsoon kung makabatunta sa kamatuoran sa pulong sa Dios o kanang kamatuoran sa pulong sa Ginoo imo nang buhata, iput into practice. Hallelujah. People believe in tithing. Mao na itong giisgutan tong last. People believe in tithing but they don't practice it. So may kapuslanan. Mga tao nga nagtuo sila mahitungod sa tithing, pero wala nila gi-practice maigsoon. Pero nagtuo sila. Nahibalo ka ba? Even demons. Nahibalo ka ba? Bisan pa gani ang yawa nagtuo sa Dios, nagkurog pa, no? Ang yawa nagkurog pa, nagtuo sa Dios. Pero ang problema sa yawa tungod kay nituo siya pero wala ni gibuhat. Mao po na sa usa ka tawo, we believe in tithing but they don't practice it. Hallelujah. Mo na niadto miaging kagahapon kagabi akong gihatag niyong testimony nga may tungod sa atong when you give tithes faithfully sa Ginoo. Hallelujah. Tungod kay ang atong paghigugma sa Ginoo is 100%. Kay kung 100% ang imong paghigugma sa Ginoo, sayon nimo ang pagtuman sa sugo sa Dios, even sa imong kwarta. Why? Because first thing first sa imong kinabuhi is you have to love the Lord. Pero once gani ang imong problem, ang imong gugma sa Ginoo 99 or 95 or 75 or 50% or 5%, muna dili kulang na muna nga maglisod ka pagtuman sa kinatubuk-an nga plano kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao nang ingon sa Bible, we have to love the Lord with all your heart, all your soul, your mind. That is the greatest commandment. So ang problema ang tanan, isettled ang tanan, higugma ang Ginoo. Kay kun imong higugmao ng Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag ug tibok nimong unahona, labaw sa tanan, ang mga butang may sumusunod lang na. Ngayon di mo sunod ang mga butang tungod kay kulang ang imong paghigugma sa Ginoo. We are addicted by reasoning and excuses. Na-addict na kita anang gitawag og alibay ba o mga excuses sa atong kinabuhi. Nya mayra ba og ang atong gialibayan excuses sa nato daghan ta kay mga excuse atong kinabuhi. Ang tao dili baya ang Ginoo. Nahibalo ka ba God is a silent listener? Silent lang Ginoo makadungog sa imong istorya sa imong plano. Now, let's go to another verse of the Bible in 1 Samuel chapter 15. Sa 1 Samuel chapter 15, look at verse 1, 3, niya muluksot ta sa verse 24. Sa verse 1 to 3, mao ni ang giingon sa Ginoo ngadto kang prophet Samuel ngadto the prophet ngadto kang Saul. Samuel said to Saul, "The Lord sent me to appoint you king over Israel." Now listen to his message. This is what the Lord all-powerful says. When the Israelites came out of Egypt, the Amalekites tried to stop them from going to Canaan. So, tungod kay siya ninigawas na mga tao sa Israel, paingon na sila sa yuta saad, kining mga Amalekites, mga higanti ni nga mga tao nga lugar, mga tao ning kaliwat ni sila ni Tuan ni Goliath. Niya gipugngan sila, ang uban ginal gipamatay, ang mga bata gipamatay, o niya tungod kay dili pugna nila nga makasulod sa yuta sa saad. Muna giingon, when the Israelites came out of Egypt, the Amalekites tried to stop them from going to Canaan. Kana wala na nalimtan sa Dios, dagha magatuigan. So bingon ang Ginoo, so I will punish them. Now look at verse 3. Now go, attack the Amalekites and destroy everything they own as an offering to the Lord. Hallelujah. Now, ang sugo sa Ginoo mao ngadto kang King Saul. Now adto ka og imong atakihon ang mga Amalekites. Tanan nila imong i-destroy everything you they own. Giingon diha nga ang tanang butang
nga ilang giangkon o ilang nakuha, everything dion as an offering to the Lord. Walay gitawag nga i-save, walay isalbar. Don't let anything leave. Tanan, mga bata, tigulang, mga hayop, pero katong pagbuhat mura og mao na tong halad ni King Saul bangad to sa Dios. Now, go attack the Amalekite and destroy everything dion as an offering to the Lord. Don't let anything live. Put to death men and women, children and small babies, cattle and sheep, camels and donkeys. So mao ni ang sugo sa Dios. Now look at verse 24. Kini nga sugo maigsoon kung atong subayin sa uban mga verse break nato mataas nga gituman kini ni King Saul pero partially tungod kay si Agag o katong uban nga mga tambok nga mga karniro o mga hayop o uban pa nga mga bulawan nga mga kwarta o mga butang ilang gidala unya ilang gitago ang mga tampok nga mga baka, ang mga tampok nga mga kambing o kining karniro ilang gidala. Pero ang sugo sa Ginoo, nahibalo ka ba? Destroy everything they own as an offering to the Lord. Mao na nangutana si Prophet Samuel tungod kay ang Ginoo miingon ngadto kang Prophet Samuel. Ingko nagbasol kung anong gipili nako si Saul nga may hari tungod kay wala na gituman akong gisugo. Tungod kay ang nag-anoint magud ni ni Saul si Prophet Samuel. Unya siya po'y giingnan sa Ginoo nga kanang tawhana mao nay mahimong hari sa Israel through Prophet Samuel. Unya karon sa dihang gisugo si King Saul nya partially ang iyang gisugot, ang uban wala nang gisugot. Mingon pud ang Ginoo ngadto kang Prophet Samuel, oh my, nagbasol ko nganong akong gipili si Pra. Tungod kay wala niya gituman akong gisugo. Now, mao ni ang giingon ni sila gikonsulta kini si Saul ngadto kang Prophet Samuel. Then Saul to Samuel, I have sinned. I didn't obey the Lord's command and your words. I was afraid of the people and I did what they said. Tungod kay mga katawhan mingon nga hari dili lang to ni patyon. Wala pa ni gipatay ang hari katong hari sa Amalekites. Ang mga tambok nga mga baka, mga hayop wala pud nila gipamatay. Kaya ilalaging ang ilang rason tungod kay mao ni ang ingon sa mga katawhan, mga sundalo, sayang, dili nato ni kuanon kay ato ni dadon. Pero ang sugo sa Ginoo, ang giingnan sa Ginoo, ang hari nga ang tanan i-destroy gyud. Tungod kay gi-account sa Ginoo ang gibuhat niyaning nasura pa sa mga katawhan sa Israel nga mosulod unta sa yuta saad, gipugnan, gipamatay po ang mga bata, gipamatay po ang mga babae, mga sundalo gipamatay. Ngon wala sila kasulod adtong panahon na diha dayon. Mao nang mingon si Prophet Samuel dinhi, ni Saul to Samuel. Now the Lord Samuel said to Samuel, I have sinned and I didn't obey the Lord's commands. Your words and I was afraid of the people. Did what I did and I did what they said. Now, let us remember, the command was direct and very specific. Kung imong tan-awon ang 1 Samuel chapter 15, kung imong nagbasahon gikan sa verse number 1 up to verse number 24. The command was direct and very specific. Sayon. Usahay man gud kita. Sayon ang gisugo sa nahibalo ka ba? Sayon ang pulong sa Dios. Sayon ang sugo sa Ginoo, pero kita ray maglisod-lisod by our excuses and reasoning. Sayon. The command was direct and very specific. Because partial obedience is not obedience at all in the sight of God. Partial. Nahibalo ka partial tungod kay nahibalo ng partial. Kung mubalik magunta sa Gospel of Matthew atong gibasa, we have to love the Lord with all. Dili partial. Dili gusto ang Ginoo ng partial. Partial ng obedience, still disobedience in the sight of God. Partial ang atong tithes, partial ang atong offer, puros partial. Partial ang atong prayer, partial ang atong paghigugma sa Ginoo, partial ang atong gitawag nga dedication ngadto sa Dios. Now, partial obedience is not obedience at all in the sight of God. Even 99% is not considered obedience. Rather, it is rebellion against God.
Why? Nahibalo ka ba mangano? Tungod kay sumala sa kung iyon yung paganina, ang 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 24, the command was direct and very specific. Mao to'y sugo sa Ginoo ngadto kaniya. Hallelujah. Now another verse of the Bible nga atong tan-awon maigsoon. Let's go to the book of Luke chapter 14. Verse 16 to 20. Gingon din Jesus replied with the story. A man prepared a great feast and sent out many invitation. When the banquet was ready, he sent his servant to tell the guests, "Come, the banquet is ready." But verse 18, but they all began making excuses. Excuses. And one said, "I have just bought a field and must inspect it. Please excuse me." Nakinumdum ko ning kantaha. Kanta man mo ni sa una sa kuan sa Bible School diri sa Artiaga. "Freehold me excuse, I cannot come. I cannot come to the banquet. Don't hold me now. Freehold me excuse, I cannot come. I cannot come to the banquet. Don't bother me now. Please hold me excuse, I cannot come. Please excuse me." Daghan kayong mga excuses atong kinabuhi. Nga dili na to matuman ang gisugo sa Ginoo, nga specific nga sugo sa Dios. Nahibalo ka ba dili man tana lisod. Sayon na maigsoon. Nahibalo ka ba ngano? Sayon na kung ang imong paghigugma sa Ginoo is 100%. Now, I just bought a pail and must inspect. Please excuse me. Another said, look at verse 19. "I have just bought 5 pairs of oxen. I want to try them out. Please excuse me." Now, look at verse 20. Another said, "I just got married a wife, so I cannot come. Bago lang kong kikasal, di ko makaanha." So, dahil doon ay daghan kayong mga excuses. Hibalo ka ba kung sa gingon sa Bible? In Ecclesiastes chapter 11, verse 4, gigon din "Those who wait for a perfect weather will never plant seeds. Those who look at very cloud will never harvest a crops." Ay, wala ko sibuti pasabot. Ang tao ko no nga nagtanaw maigsoon og perpekto nga panahon. Nakuha tag panahon init man karon di ko kapugas. O ulan man karon di ko kapugas. Nahibalo ka ba? Those who wait a perfect weather will never plant seeds. Usahay kita and then those who look at very cloud will never harvest a crops. Nahibalo ka ba ngano? Duha ka butang nga isgutan ni King Solomon. Una, kung magtan-aw ta og panahon, kung magbase tag panahon, dili ta kapugas. Labi na karon sa atong sitwasyon. Ato sa tas mag-uuma nga side. Sa mag-uuma nga side, dili ta ka kaniagi man kog nakaagi kog farming. Tungod kay ang akong amahan mag-uuma gid mi. Unya ang among uma siguro gikan diri sa Artiaga, paingon didto sa Panakan, inga na kalayo Pero amo nang baktason early in the morning, alas 5 pa sa buntag sayo kay ubanon man mi sa mong papa, sa mong tatay, uban mo didto. So bago gitudloan mi niya unya pag-abot na og alas 9 kun init na, munda na mig trabaho. Pero yaming gitagang instruction mo ninyong trabaho nya kun kapuyon gani mo, undang lang mo. Unya kun padadon mi niya og mga gamit nga palalitan karon padadaon mi niya og kini nga mga kamuti, mga maharbis na mo gikan sa bukid. Unya kun mabugat na gani kayo, bugat nang sa among kuan, sa among abaga, ningon siya ibilin lang sa dalan nga diin mao ni atong agianan kay yan siya na puibo pas ana na pa balik migsoon. Nahibalo ka ba among bukid perting taasa kat pa ka og kuan gyud. Kanang perting taasa gid bukid gyud. Nga kun ulan, kung di ka magbantay, may slide pa yung kasubos ng kabatuan pag yun. Magitudluan may nga ng kuan. Nahibalo ka ba? Sa mga mag-uma, kung magtanaw ka sa panahon, magbase ka sa panahon, dili ka kapugas. Mao ni giingon dinhi. Unya magbase pug ka sa kining sitwasyon, di po ka kaani. Tungod kay mag-agad man ka
Mag-ating unit man karon di ko mao pud na maigsoon sa atong magpupugas kita. May tungod sa atong giving. Nahibalo ka ba sa mingon ta nga dili panahon karon paghatag tungod kay lockdown. Wala tay kita o niya ba. Kay mga excuse. Nahibalo ka ba? Usman ako sa pag-ingon, ang prinsipyo sa Ginoo, to multiply what has been given to you is giving. Wala ta gitudloan sa Ginoo. Gitudloan ta sa Ginoo nga mangayo og tabang, mangayo ngadto kaniya. Hallelujah. Tungod kay matud pa ni David, our help comes from the Lord which made heaven and earth. Ang buti pasabot dinhi sa Ecclesiastes chapter 11 verse 4, those who wait for a perfect weather will never plant seeds. Di ba usay mingon ta nga dili pa perpekto karon nga tungod lockdown ta, church is closed. You can give. Pwede ta makahatag, pwede ta makatabang ngadto sa uban. Dili na to mingon dili walay rason ba usay gamiton magud nato ang lockdown, usay gamiton magud nato wa tay income, usay gamiton magud nato nga naratas balay, dili no. Na maayo ang atong intention. Usay addicted ta sa atong good intention pero kung wala naman nabuhat it's useless. Hinumdumi ang gin sa Bible. Panalanginan sa Ginoo ang nagbuhat. Now, those who look at a very cloud will never harvest a crops. That's why, don't live by your feelings. Don't live by your feelings. Why? Because excuses and reasoning stop to the light. Excuses are very dangerous. Very dangerous. Delikado na maigsoon. That's why stop making excuses and reasoning. Kay mao nay makadaot na to diri maigsoon. Now, let's go to another verse of the Bible. Last verse of the Bible atong basahon para atong makit-an, masabtan nato pag-ayo kining gitawag don't live by your feelings. Stop making excuses and reasoning. Now, in John chapter 5 verse 1 up to verse 8. Kini nga John chapter 5 verse 1 to 8. Dito mi sa Israel nakaadto mi ani na ako litrato ani. Now, sa dili pa nako di pa ko musulti sa uban akong testimony dito sa Israel mo ni. Now, in John chapter 5 verse 8, verse 1 to 8 sa New Century Version kingon. Later Jesus went to Jerusalem for a special fest. In Jerusalem there is a pool with a 5 covered porches which is called Bethesda. In the Hebrew language, this pool near the sheep gate. Many sick people were lying on the porches beside the pool. Some were blind, some were crippled, and some were paralyzed. And they waited for the water to move. Verse 4, sometimes, and the angel of the Lord came down to the pool and stirred up the water. And after the angel did this, the first person to go into the pool was healed from any sickness he had. Verse 5, and a man was laying there who had been sick for 38 years. Imagine 38 years, nitawhana. Now look at verse number 6. When Jesus saw the man, knew that he had been sick for such a long time, Jesus asked him, do you want to be well? Hallelujah. Now, paminaw pa kayo. Gusto na ko yung masabtan eh. Nahibalo ang Ginoo, ang kining tawhana, na sakit na sa 38 na katuig. Nga nagpaabot siya, nga kutaon sa manulunda ang maong atabay. Ang bisan kinsang tao nga maunang makatuslob dito sa tabay, human sa pagkutaw sa manulunda, bisan unsang klaseng sakit, maayo. Nya kining tawhana naingon din hingon ang atong Ginoong Hesus. Do you want to be well? Ano mingon ang Ginoo, do you want to be well? Tungod kay imagine 38 years na siya nga nagpundo ng lugar. Wa pagid siya na ayo. Nahibalo ka bag unsay gingon sa tao, look at verse 7. And the sick man answered, Sir, there is no one to help me to get into the pool when the water starts moving. While I am coming to the water, someone else always get in before me. Now, then Jesus said, stand up and pick up your mat and walk. Kinitawanan na ayaw maigsun diha dayon. Tagantang mo sa kaistorya. Sa dito mi sa Israel, nangutan, nakita ang ginako nga nagid na ingana. Pero karaan na itong nag-preserve nila. Now, sumala itong sa among interpreter, at sa among guide, tourist guide na mo, nga katong lugar di ay, moto ilang gitawag hospital, medisina nga, murag medicine nga lugar. Makita ang ginimo dito, nga ang dunay kabahin dito, nga mura og dunay atabay. Nadtuan na mo na, unya ang giingon din sa Bible, nga kung ang manulunda,
iyang kutawon katumurabag iyang stir up katong tubig nga naa dito sa ilalom, ang bisan kinsang tao nga mo'y una nga makalukso dito bisan unsay mong sakit o himatyon ka man unsa man, kung naa ba kay coronavirus unsa ba diha dayon maayo ka. So kining tawhana 38 na katuig nga nagpaabot didto nga, pero ang iyang rason maingon nga nangutan ang Ginoo anong naingana man. Mingon siya nga, Ginoo, kung kutaw nas malulunda ang gitawag nga atabay o katong gitawag nga tubig, na may tao nga makauna nako, mauwahi ko. So ang iyang alibay mao tungod kay way tao nga mutabang niya. Usahay kita magsaligta sa ubang mga tao nga mutabang nato pero wala tay gibuhat. Hinumdumi ang good intention o kanang gitawag nga deception sa atong kinabuhi maigsoon. Kanang atong maayo nga atong intention, pero remember that the greatest deception in our lives is good intention. We are deceived by good intention pero wala tay gibuhat, doing nothing. Pero ang maayo lang balita mao nga giadto siya ni Ginoong Hesus o gipangutana. Nahibalo ko si pangutana ni Ginoong Hesus, gusto ba kang maayo? Ningon siya, Lord, gusto kong maayo pero wa man ko'y taong mutabang nako. Pero niabot si Ginoong Hesus, nahibalo ko sa gingon ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mingon, tindog, then Jesus said, stand up and pick up your mat and walk. Diha dayon kining tawhana na ayo. Kaya makatabang nato, maura gid si Ginoong Hesus. Now, pangutana maigsoon, are you really serious of getting well? Mingon siguro ta, I have nobody to help me. Usay mubati ta maing sorry and niya i-blame na tong ubang mga tao, i-blame na to ang government, i-blame na to ang DSWD, i-blame na to ang barangay, i-blame na to ang local government. No. Dili na may makaayo maigsoon. Hibalo ka ba? Let us close the gap between what we know and what we do. The difference between knowing and doing. Nga kinahanglan mag-uban gina maigsoon. Kung sa imong nakatunan, imo ng pagabuhaton. The gap between what we know and what we do. Because the difference between what we know and what we do. Because if you're not doing it, then you don't know it. Hallelujah. Now, atat maigsoon sa pag-ampo. Mag-ampo ta sa Ginoo. I hope nga kining nga lesson nga duha ka adlaw, duha ka gabi natong itun-an. May ako pag-ampo sa Ginoo nga doon na kay napupo. Doon na kay nakuha. O kanang imo nakuha ang imong kahibalo. Plus imo nang buhaton. Amo panalangin nimo ang Ginoo. Dili ang simbahan, kundi dili ang Dios katagiya sa church. Hallelujah. Dili ang government. Dili ang laing nasod. Dili ang bisan kinsa. Kasi mo panalangin nimo ang Ginoo sa condition mo. Because you know and you put into practice. Panalanginan sa Ginoo ang imong Ginoo, whatever ang situation sa imong kinabuhi, there's a help nga imong ma-experience that comes from God by believing and doing what God says to you. Hallelujah. Now karon magampo ko sa Ginoo sa tanang nga modawat ni Ginoong Hesus nga atong Ginoo inyong Ginoo manuluwas. Ang inyong buhaton mao nga inyong ibayaw ang inyong walag tuong kamot. Kunya sabat kamo sa akong pagampo. Ang tanan mayon Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw nga akong Ginoo og manuluwas. Pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala nga akong nabuhat sa imong tubangan. Hinluy ako, matarong ako, hugasi ako Ginoo sa imong hamili nga dugo. Ug dawaton ko ikaw nga akong Ginoo ug manuluwas sa akong kinabuhi. Isulat Ginoong Hesus akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ug pinagi sa akong baba, akong isugid karon nga si Ginoong Hesus mao na akong Ginoo ug akong manuluwas. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat sa imong kamatayon. Salamat sa imong pagkabanhaw. Ug salamat sa imong pagbalik pag-usab aron pagkuha kanako. Tabuni ako Ginoo sa imong hamiling nga dugo. Ug ang imong maayong plano, ug ang imong maayong kabubuton sukad ning gabiuna mao nay matuman sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga akong Ginoo manuluwas. Amen. Sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus nga imong Ginoo manuluwas, ikaw anak na sa Dios. Karon magampo ko maigsoon. Nahibalo ka ba usbon ako sa pag-ingon atong last night akong gisulti.
Ang gikinahanglan sa atong nasod, gugma sa Dios. Ang gikinahanglan sa imong kumpanya, gugma sa Dios. Ang gikinahanglan sa atong gobyerno, ang gikinahanglan nato personally, individually, is the love of God. Kay kuna ang gugma sa Dios. Nahibalo ka ba? Naidaga mga sakit maigsoon, dili tungod na sa mga virus, dili tungod na gikan sa yawa. Dunay ubang mga sakit nga gikan sa kining gitawag hatred atong kasuko. Nga init kayo ang imong ulo. Unya dunay mga sakit ni abot tungod because of the spirit of unforgiveness. Nahibalo ka ba kung tagaan nimong lugar ang gugma sa Dios sa imong kinabuhi? Karong gabi na. Dunay healing power nga moabot maigsoon sa imong mind, sa imong heart, sa imong vital organ, sa imong lawas. Ang imong gikinahanglan mao, just open your heart. Pasudla ang gugma sa Dios sa imong kinabuhi. Kung kay dunay gingon sa Bible, yang balaan ng Espiritu Santo siya may maghuwad sa gugma sa. Remember that God is love. Hallelujah. And he that loveth of God, loveth of God. He that loveth not, knoweth not God, because God is love. Ako pagampo sa Ginoo nga mapuno ang imong panimalay og gugma sa Dios. Akong giampo mao nga makabaton kag gugma sa Ginoo dili lang kay 99.9. Nagampo ko makabaton kag 100% love of God. Nahibal ka ba kung makabaton kag 100% ng gugma sa Dios? Hallelujah. Tanang butang maigsoon, musunod na. Your family, your children, your grandchildren, even your business maigsoon, musunod na sila. Because there is power. Dunay gahom maigsoon. Mura ba og dunay magnet. Dunay powerful force sa gugma sa Ginoo nga naa sa imong kinabuhi. Pero wala ganing gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi, mo nay problema. Nahibalo ka ba ang problema nimo karon sa kakulang sa imong pagigugma sa Dios? Ang solusyon nahibalo ka ba karon ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi? Punon niya. Magampo ta sa Dios. Amahan mo nga nasa langit. Tanan kamong mga viewers, listeners. Bayaw ang inyong walagtong kamot sa kinabagampo ta. Dalaygon ka nga Dios nga mong gilagaran. Salamat Ginoo sa kamatuoran sa imong pulong. Salamat nga ikaw nahigugma kanamo. Salamat nga imong magitudloan nga mahigugma kanimo. Salamat nga imong magipuno sa imong gugma Ginoo. Nga sayo namo ang paghigugma nimo tungod kay ikaw mo'y unang nahigugma kanamo. Nagampo ko Ginoo sa tanan mga viewers, sa tanan mga listeners, Lord. Nagampo ko nga ang imong gugma imong ibubo ngadto sa ilang kinahiladman karon in Jesus name. Nga ang ilang hunahuna puno sa imong gugma. Ang ilang kasing-kasing puno sa imong gugma. Ang ilang utok puno sa imong gugma. Ang ilang lungs puno sa imong gugma. Ang ilang bukog, ilang bones, nerves, even, Lord, sa blood pressure sa ilang body, puno sa imong gugma. Ang ilang prostate puno sa imong gugma, Ginoo. Ang ilang tibuok kinabuhi puno sa imong gugma, Ginoo. Body, soul, and spirit. Tanang bahin silang lawas, Ginoo. Puno sa imong gugma. Because God is love. Mapuno sila sa imong gugma, Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Sayon alang namo ang pagtuman sa imong sugo, sa imong pulong, tungod kay unas tanan, nahigugma mi nga kanimo. Lord, in the name of Jesus, nga tungod sa imong gugma nga among namabatunan, Ginoo, ang tanang problema mga sulbad sa ngalan ni Ginoong Hesus. Tanang pagkinahanglan matagbo tungod sa gugma sa ngalan ni Ginoong Hesus. Tanang sakit mga ayo tungod sa gugma di sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan nga kagubot huna-huna o silang kasing-kasing masulbad tungod sa gahom sa gugma ni Ginoong Hesus. Lord, thank you. Salamat sa imong gugma kanamo. Salamat Ginoo sa gahom sa gugma. Salamat Ginoo sa kagawasan sa gugma. Salamat nga ang gugma mao'y solusyon, mao'y sulbad sa problema sa among nasod, sulbad sa problema sakit sa mga tao, sulbad sa problema sa mga katawhan nimo ug sa among pagkinahanglan. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. And I speak life and deliverance and healing to all their physical body right now. Because in the name of Jesus Christ of Nazareth, in the name of God's Son, in the name of the love of God,
Jesus Christ, the Son of the living God. Nga kami may gawas nun, Ginoo, sa tanang sakit, sa tanang problema, sa tanan nga atake siya sa among kinabuhi, because we have been protected and covered by the love of God. Hallelujah. Kung kami mahigugma kanimo, Ginoo, ikaw magaprotektar ka namo, magapreserbar ka namo, and no weapon formed against us will prosper. Tungkol dako ikaw nga niya kanamo ang nahigugma kay naas kalibutan. And Lord, this is my prayer with thanksgiving. And I thank you for releasing. Thank you, Lord, for answering our prayers. Thank you, Lord, for granting the desire of our heart tonight. And this I pray in Jesus' name. Amen. Thank you, brothers and sisters in the Lord, for listening and watching our live devotional, lockdown devotional hour. Ugma ato, magpadayon na po sa another laing nga topic, maigsoon. Subaybay ninyo pag-ayo, kining atong gitawag nga lockdown devotional hour. Kay doon na mo'y daghan nga makatunan gyud. Yes, I do believe, I tell you frankly, doon na mo'y daghan nga makatunan kung maminaw mo nining atong live devotional hour every night from Friday to from Monday to Friday. And then i-share ni ngadto sa uban, i-like ni, i-share ni ngadto sa uban maigsoon, aron makadung sila sa maayong balita nga from Davao City. Thank you and God bless you. See you next day, tomorrow night. Bye-bye.